Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1876, walang katapusang malakas na magsasaka. Ano ang pamantayan para sakupin ang hamon ng Celestial Country? Tanong ni Lin Fang. Na-curious siya, dahil hindi niya alam na may ganoong lugar sa impyerno. Walang criterion. Kung nakalusot ka na sa Huangqi Layer, maaari kang pumunta. Gayunpaman, ito ay isang malayang lugar na nahiwalay sa mundo. Hindi ka maaaring gumamit ng mga kayamanan mula sa labas doon. Hindi mo rin magagamit ang makajos na kamalayan ng ibang tao. Ang lugar na iyon ay puno ng kakaibang lakas. Tinatawag itong Challenge of the Celestial Country dahil ang mga tao ay pumupunta doon para magsanay at hamanin ang kanilang sarili. Sabi ni Sichuan sa kanya. Nagulat si Lin Fang. Tumingin siya kay Sichuan at nagtanong. Guro, posible bang lumahok sa hamon ng Celestial na bansa anumang oras? Ang daanan ay binubuksan minsan sa isang taon. Kapag pumunta ka doon, kailangan mong manatili ng isang taon. Napakadelikado. Hindi mo magagamit ang makajos na kamalayan ng mga ninuno doon. Kahit napatayin ka ng mga tao doon, walang makakaalam tungkol dito. Magalang na paliwanag ni Sichuan kay Lin Fang. Tumango si Lin Fang, naiintindihan niya. Kahit na sino ang pumunta doon, lahat ng tao ay pareho doon. Hindi mahalaga ang katayuan sa lipunan ng isang tao doon, walang makakapagprotekta sa kanila. Malamang na ito ay isang magulong mundo, gayunpaman, tinawag ito ng mga tao na isang celestial country. Kailan ang susunod na pagbubukas? Tanong ni Lin Fang. Sumagot si Sichuan. Malapit na, kaya naman pumipili ako ng mga tao sa hukbo ng Aptala sa mga handang pumunta. Isang beses bawat taon. Nagningning ang mga mata ni Lin Fang, tumingin siya kay Ministro Aptala at sinabi. Ministro, gusto kong lumahok sa hamon ng Celestial Country sa pagkakataong ito. Nagulat si Ministro Aptala at tumingin kay Lin Fang. Ang hamon ng bansang Celestial ay napakahirap. Kailangan mong manatili doon ng isang taon kapag nandoon ka na. Maraming makapangyarihang tao doon. Ang ilan sa kanila ay nasa tuktok na ng Huangqi Layer. Maghintay hanggang sa ikaw ay isang mataas na antas ng Hell Emperor, at pagkatapos ay maaari kang pumunta. Kung ayaw mong maghintay ng ganoon katagal, kailangan mo pa ring patatagin ang iyong pagilinang. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon ka ng pagkakataon bawat taon. Ang panganib ay bahagi ng buhay ng isang magsasaka. Kapag nahaharap sa panganib, maaari mong malampasan ang iba. Nakapagdesisyon na ako, sasali ako sa hamon ng Celestial Country. Pilit na sinumpa si Lin Fang. Wala siyang masyadong oras. Kailangan niyang maging mas malakas at pagkatapos ay kailangan niyang hanapin ang labasan upang bumalik sa kontinente ng siyam na ulap. Kung sasali siya sa Challenge of the Celestial Country ngayong taon, mas magiging malakas siya. Nanatiling tahimik si Ministro Aptala ng ilang segundo at sa wakas ay tumango. Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi kita pipigilan. Ngunit kailangan mong tandaan, manatiling ligtas, hindi lamang malalakas na magsasaka mula sa impyerno ang naruroon. Ha? Nagulat si Lin Fang at tinitigan si Ministro Aptala. Ministro, sinasabi mo ba na ang mga tao mula sa ibang mga mundo ay lumalahok sa hamon ng Celestial Country? Talaga, kailangan mong malaman ang tungkol dyan. Maiintindihan mo kapag pumunta ka doon. Misteryosong sabi ni Ministro Aptala. Gayunpaman, si Lin Fang ay namangha, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ang mga tao mula sa ibang mga mundo ay lumahok sa hamon ng Celestial Country. Baka makakahanap siya ng solusyon para makabalik sa Nine Clouds Continent mula doon. Para kay Lin Fang, iyon ay isang napakahalagang piraso ng impormasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi niya magagawang makipagkita sa alinman sa mga hari ng Tenyama Court sa loob ng maikling panahon. Kaya sa ngayon, ang paghahanap ng ibang paraan para makabalik ang pinakamagandang gawin. Lin Fang, dahil nagpa siya kang lumahok sa hamon ng Celestial Country, manatili dito at magsanay ng husto sa paglilinang sa mga araw na ito. Kapag dumating ang tamang panahon, darating si Sichuan at dadalhin ka doon. Sabi ni Ministro Aptala. Tumango si Lin Fang at sumagot. Sige, salamat, Ministro. Pagkatapos noon, mahinahong nagsanay si Lin Fang ng cultivation. May ilang lakad din siya sa iba't ibang teritoryo ng Aptala. Pumunta siya sa library at nagbasa ng mga libro. Hindi talaga pinag-aralan ng mabuti ni Lin Fang ang mga ito, ngunit naisalo niya ang ilang bagay. Ang pagbabasa ng mga libro ay palaging kapaki-pakinabang, gayunpaman. Lumabas si Lin Fang sa library at naramdamang may nakatingin sa kanya. May kumikinang na mga mata, ngunit nagpatuloy ang taong iyon sa paglalakad. Walang sinabi si Lin Fang, na parang walang nangyari. Hindi ito ang unang beses na may tumingin sa kanya. Alam ni Lin Fang na may nag-eespiya sa kanya, hindi niya lang alam kung sino iyon. Gayunpaman, alam niya na dahil patay na si Wang Zuo, hindi siya gusto ni Wang Xin, at sinabi niya na ang ama ni Wang Zuo, si Wang Xiao, ay hindi tatanggapin ang pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit walang magawa sina Wang Xiao at Wang Xin laban kay Lin Fang sa Aptala. Kung tutuusin, inanyayahan siya ni Ministro Aptala na pumunta doon, at umasa rin siya sa kanyang sarili upang makakuha ng mga pribilehiyo. Kung may nangyari sa kanya sa lungsod, kung gayon, maaari itong magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Wala silang magagawa laban kay Lin Fang sa lungsod. Lumipas ang ilang oras. Pumunta si Lin Fang sa isang bundok ng yelo sa mundo ng Aptala.
Tumingin siya sa paligid habang kumikinang ang mga ilaw ng buhay at kamatayan habang kinokontrol niya ang hangin sa paligid niya. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagpapakita. Sa sandaling iyon, may lumabas na silhouette sa tabi ni Linfang at kakaibang tumingin kay Linfang. Kinokontrol ng binatang ito ang lakas ng buhay at kamatayan, hindi nakakagulat na mataas ang tingin sa kanya ng ministro. Napaka-talented niya. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at ngumiti. Master Sichuan, magsisimula na ba ang hamon ng Celestial Country? Talaga. Tara na, tumanggo si Sichuan. Tumayo si Linfang at bumangon sa himpapawid, sinundan si Sichuan. Makalipas ang maikling panahon, dumaong sila sa isa pang bulubundukin. Marami pang malalakas na magsasaka ang naruroon, at lahat sila ay mukhang pambihira. Ang hamon ng Celestial Country ay napakahirap. Gaya ng sinabi ni Ministro Aptala, ang mga bayani ay lumahok sa hamon ng bansang Celestial. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring pumunta doon, sila ay mamamatay sa loob ng ilang segundo kung gagawin nila. Kahit na ang ilang mga tao mula sa mayayaman at makapangyarihang mga angkan ay hindi nang ahas na pumunta doon. Tiningnan ni Ministro Aptala ang karamihan at nagtanong, handa na ba ang lahat? Ministro, huwag kang mag-alala. Malaking team kami, kung sakaling may panganib, tutulungan namin ang isa't isa. May nagsalita. Tumiti si Ministro Aptala at sinabi, mag-ingat po kayo. Huwag maging obsessed sa tagumpay. Lahat kayo ay mga kabayanihang miyembro ng hukbo. Sana ay babalik ka ng ligtas at maayos. Kahit na hindi ka masyadong umunlad, hindi mahalaga. Bumalik ka na lang, nakakaintindi kami. Sagot ng lahat, yumuko sa harap ni Ministro Aptala. Tumingin si Ministro Aptala kay Linfang at sinabi, Linfang, napakahina mo. Kailangan mong maging lubhang maingat. Sa panahon ng hamon ng Celestial Country, magkakaroon ng maraming napakalakas na magsasaka, ang ilan sa kanila ay abnormal na makapangyarihan. Tumanggo si Linfang. Ministro, alam ko ang tungkol dyan. Dahil sa ganoon, wala na akong ibang sinasabi. Hihintayin kong bumalik ka na parang mga bayani. Sabi ni Ministro Aptala. Lahat ay tumingin solemna at magalang. Malamang na sila ay mamatay sa panahon ng hamon ng Celestial Country. Tara na, sabi ni Sichuan sabay wagayway ng kamay. Sinundan siya ng lahat sa ibang lugar. Napakabilis, nakarating sila sa punong tanggapan ni Ministro Aptala at umalis. Napagtanto ni Linfang na ang mga tao mula sa lahat ng dako sa lungsod ay tila nabalisa. Walang restriction na lumahok sa Challenge of the Celestial Country, lahat ng Emperor ay maaaring lumahok. Ang mga miyembro ng lahat ng hukbo ay maaari rin. Ang lahat ng mga ministro ay nagpadala ng mga tao sa hamon ng bansang Celestial. Ang pasukan sa Celestial Country ay nasa Challenge Mountain. Ito ay kung saan ang 10 lungsod ng impyerno ay may isang karaniwang hangganan. Pinangunahan ni Sichuan ang daan. Inabot sila ng isang buwang paglalakbay para makarating doon. Namangha si Linfang sa laki muli ng teritoryo ng Great Imperial Song City. Si Sichuan ay isang mahusay na emperador, at maaaring maglakbay ng napakabilis, ngunit inabot pa rin sila ng isang buwan. Sa labas ng Challenge Mountain, mayroong tila walang katapusang bilang ng malalakas na magsasaka, mula sa lahat ng 10 lungsod ng impyerno. Ang ilan sa kanila ay mga sundalo, ang ilan sa kanila ay mga individual, ang ilan sa kanila ay kabilang sa mga makapangyarihang grupo sa impyerno, ngunit sa anumang kaso, lahat sila ay mga emperador. Mayroong maraming mga katamtamang antas na mga emperador ng impyerno at mga mataas na antas na mga emperador ng impyerno, mayroon lamang ilang mga mababang antas na mga emperador ng impyerno. Mukhang napakalakas ng mga taong ito. Sa isip ni Linfang, nakatingin sa lahat. Ang mga taong ito ay nakakatakot, at lahat sila ay mga emperador. Mahirap isipin. Pagkarating sa Celestial Country, maraming malalakas na magsasaka ang maghihintay sa iyo doon. Ang mga taong iyon ay ayaw umalis sa Celestial Country. Lahat sila ay nakakatakot na malakas. Gusto nilang manatili doon para patuloy na lumakas, sabi ni Sichuan kay Linfang. Tumanggo si Linfang sa kanyang pangunawa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1877, panganib sa paligid. Kailan magbubukas ang daanan? Tanong ni Linfang, tumingin sa paligid. Napakaulap dito. Ngayon. Ang daanan ay nagbubukas bawat taon ng isang beses sa loob ng 3 araw. Sa 3 araw na iyon, maaari kang pumasok o umalis. Iminumungkahi kung pumasok ka sa huling araw. Payo ni Sichuan kay Linfang. Hindi naintindihan ni Linfang, ngunit pagkatapos ay nagpatuloy si Sichuan. Sa unang 2 araw, ang ilang tao na pumasok noong nakaraang taon ay mananatili roon upang manghuli ng mas maraming tao. Naiintindihan ni Linfang. Sa huling araw, tiyak na aalis sa mundo ang mga mangangaso na iyon. Ang kasakiman ay ang pinakamapanganib na bagay sa panahon ng hamon ng Celestial Country, dahil maraming tao ang gustong makakuha ng maraming kayamanan hanggat kaya nila. Ang ibang tao ay mahalagang kayamanan para sa iyo. Nanghuhuli ka ng mga tao para manghuli ng mga kayamanan. Ang mga taong iyon ay tunay na mga bayani, at ang kanilang mga singsing ay naglalaman ng hindi mabibaylang kayamanan. Tandaan ang sinabi ng ministro, huwag masyadong gaaman. Manatiling ligtas. Sinabi ni Sichuan sa kanilang lahat. Sa sandaling iyon, ang ulap ay naging nakasisilaw at ginintoang. Ang mga gintong ulap ay nagpapaliwanag sa lahat. May lumabas sa gintong ulap at lumipad sa malayo.
Napakabilis, hindi siya nanatili rito, kahit isang segundo. Naisip ni Lin Feng. Pagkatapos, may lumabas na iba, at pagkatapos ay pangatlong tao. At sunod-sunod na lumabas ang mga tao. Walang natigilan. Ang mga taong iyon ay may isang karaniwang punto, hindi sila nanatili doon, at umalis kaagad. Ang mga taong iyon ay hinabol ng iba. Isinasaalang-alang ni Lin Feng. Napakaraming malalakas na magsasaka ang lumalabas sa bansang Celestial. Kahit na napakalakas nila, ayaw nilang makipagsapalaran. Sa impyerno, iba ito, dahil hindi sila makakalaban ayon sa gusto nila. Kung gagawin nila, kailangan nilang pasanin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Maaaring hindi nila alam ang katayuan sa lipunan ng ibang tao, kaya kung nasaktan nila ang isang makapangyarihang grupo, maaaring tumulong ang kanilang mga kaibigan. May papasok. Nagulat ang mga nanonood. May tumagos sa gininto ang ulap at napunta sa Celestial Country. Pero kakaunti lang ang pumasok, isa o dalawa lang minsan. Gayunpaman, ang mga tao ay patuloy na lumalabas ng walang tigil, at ang mga gintong ilaw ay hindi nawala. Tumagal iyon ng 3 araw, pagkatapos ay tumingin si Sichuan kay Lin Feng at sa iba pa. Huling araw na, maaari kang pumasok. Kapag tumawid ka sa daanan, mapupunta ka sa iba't ibang lugar. Tandaan na manatiling ligtas. Huwag kang mag-alala, Master. Alam na namin ang gagawin. Tumanggo ang lahat. Pagkatapos, bumangon sila sa himpapawid at lumubog sa mga ulap. Sumunod si Lin Feng. Habang umaangat sa ere, tumingin siya sa lupa minsan at huminga ng malalim. Nang tumawid si Lin Feng sa mga ulap, nakita niya ang isang gintong walang laman na pintuan ng espasyo ng walang laman na espasyo. Nanginginig ito sa kanyang harapan, at pagkatapos ay na-teleport si Lin Feng sa ibang lugar. Nawala siya doon, at biglang nahulog mula sa langit. Mamatay. Sigaw ng isang taong nagyayelo. Naramdaman ni Lin Feng ang kamatayan ni Chi sa paligid niya. Buhay. Sabi ni Lin Feng. Ang mga enerhiya ng buhay at kamatayan ay umiikot sa paligid niya. Ang kanyang enerhiya sa buhay ay naging mas malakas. Gayunpaman, nagulat si Lin Feng at pinawisan siya ng malamig. Kung hindi niya naunawaan ang buhay at kamatayan bilang dalawahang enerhiya, nawalan siya ng kalahati ng kanyang buhay. Kumikislap ang kanyang mga mata nang makita ang isang payat na matanda. Ang taong iyon ay kulay abo ang balat, at mukhang kalahating patay. Ang tanging paghihigpit upang lumahok sa hamon ng celestial na bansa ay antas ng paglilinang, walang paghihigpit sa edad. Ang matandang iyon ay isang mataas na antas ng Hell Emperor. Tahimik siyang naghihintay ng mga pagkakataon. Nang makakita siya ng mga bagong tao na lumabas, natural niyang sinubukan ang kanyang kapalaran. Sa loob ng 3 araw na ito, parami ng parami ang mga taong dumating sa bansang Celestial. Sa sandaling iyon, si Lin Feng ay mukhang isang mababang antas na emperador ng impyerno, kaya ayaw siyang pakawalan ng matanda. Ang matanda ay gumalaw na parang hangin, at isang malakas na itim na hangin ng kamatayan ang nagsimulang umihip. Nagmistulang black hole ang mga mata ng payat na matandang lalaki. Naglabas si Lin Feng ng wind cosmic energies ngunit mas mabagal pa rin siya kaysa sa matanda. Lumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw. Naglabas si Lin Feng ng isang imperial na sandata, isang espada, gusto niyang makita kung magagamit niya ang Great Imperial Weapons doon. Isang mapanirang lakas ang bumaba mula sa langit at bumagsak sa espada, na naging abo. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo. Anong klaseng lakas iyon? Ipinagbabawal ba ang paggamit ng mga sandata sa mundong ito, at sa makatuwid ay isang misteryosong lakas ang bumaba mula sa langit at winasak ang kanyang espada? Ang mundo ba ay nilikha din ng isang malakas na magsasaka? Manatili ka rito magpakailanman. Malamig na sabi ng matanda na payat. Si Death Chi ay sumugod sa kalangitan at lumipat patungo kay Lin Feng, na naging kamay ng kamatayan. Ang enerhiya ng kamatayan ng kanyang kalaban ay nasira ng kanyang sariling enerhiya sa buhay. Ang lahat ay naging enerhiya ng buhay. Kasabay nito, naglabas si Lin Feng ng sword energies. Kaluskos ang kamay ng kamatayan ng mapatid ito. Ang isang mababang antas na Hell Emperor ay maaaring maging napakalakas. Ang payat na matandang lalaki ay mukhang natulala. Maaaring gawing buhay Chi ni Lin Feng ang kamatayan Chi. Kakaiba, napakalakas niya. Gayunpaman, determinado ang matanda, gusto niyang talunin si Lin Feng. Siguro mayroon siyang hindi kapani-paniwalang kayamanan. Saan ka pupunta, bata? Provocative na sabi ng payat na matanda. Ang lupa at kalangitan sa paligid ni Lin Feng ay napuno ng mga enerhiya ng kamatayan. Kung si Lin Feng ay hindi naging sapat na malakas, siya ay napatay ng tahasan ng mga lakas na iyon. Ang mga mata ni Lin Feng ay kumikinang. Sa Celestial Country, hindi niya magagamit ang Imperial Weapons at Great Imperial Weapons. Makakaasa lang siya sa sarili niyang lakas. Sa sandaling iyon, dumating si Lin Feng sa harap ng isang bundok, at sa tuktok ng bundok, mayroong isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang chi ay malakas at matalas habang siya ay nakatayo doon ng mahinahon. Nakaramdam ng bagong pressure si Lin Feng. Hindi nakakagulat na sinabihan siya ni Ministro Optalia na maghintay bago pumunta sa lugar na ito. Ito ay lubhang mapanganib dito. Napakaraming malalakas na magsasaka rito, at ginamit ito ng mga taong nananatili rito upang manghuli ng mga bagong dating. Gayunpaman, nagpatuloy si Lin Feng sa paglipad. Napansin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatingin sa kanya si Lin Feng, ngunit hindi pa rin siya kumikibo.
Napapaligiran si Linfang ng malakas na hangin at walang laman na espasyo na cosmic energies. Lumapag si Linfang sa bundok na hindi kalayuan sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at biglang tumagos sa isang bakanteng espasyo. Kasabay nito, gumalaw din ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na naging isang makapangyarihang espada. Parang wala nang lakas ang hangin sa paligid. Maging ang pagkamatay ng matanda na si Chi ay nagkawatak-watak. Ang target ng makapangyarihang espada ay hindi si Linfang, ito ay ang payat na matandang lalaki. Ang payat na matandang lalaki ay isang high-level na Hell Emperor, si Linfang ay isang low-level na Hell Emperor. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng payat na matanda. Inilabas niya ang pinakamaraming Death Chi sa abot ng kanyang makakaya, at ito ay naging Death Chi Vortex. Kung lalapit ang umatake, mamamatay siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging isang espada at diretsyong tumagos sa puyo ng tubig, na nagsimulang bumubula. Tinitigan ito ng matanda. Ang esprimador ay naglakas loob na pumasok, mamamatay ba siya? Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na espada na Chi ang pumutol sa lahat, ang espada ay lumabas sa puyo ng tubig, ang kapaligiran ay nagyelo saglit bago ang puyo ng tubig ay sumabog. Nahati sa dalawa ang katawan ng payat na matanda. Ang pag-atake ng espada ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napakabilis. Ilang singsing ang nahulog mula sa langit, at agad itong sinunggaban ng esprimador. Pagkatapos, tumingin siya kay Linfang. Hindi pa umaalis si Linfang, nanood lang siya. Napakalakas ng mga tao doon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1878, mahaba at mahirap na labanan. Sa sandaling iyon, ang esprimador ay napapalibutan pa rin ng Death Chi. Medyo nagdusa pa siya sa pagkamatay ng payat na matandang si Chi Vortex. Ang katawan ng esprimador ay kinakalawang ng kamatayan Chi. Kahit na siya ay mukhang hindi apektado, sinusubukan pa rin niyang paalisin ang kamatayan na si Chi mula sa kanyang katawan gamit ang cosmic energies. Kung kusa mong ibibigay sa akin ang lahat ng mahahalagang bagay mo, hindi kita papatayin. Deklaro ng esprimador, kalmadong nakatingin kay Linfang. Tinambangan niya ang payat na matanda sa isang simpleng dahilan. Madali niyang mapatay si Linfang, ngunit hindi ang matanda. Umiling si Linfang. Ang mga mata ng esprimador ay kuminang at sinabi niya, "Sa tingin mo hindi kita mapapatay. Napakabilis ng pag-atake mo ng espada, syempre madali mo akong matatalo." Sabi ni Linfang na walang pakialam. Wala siyang duda na madali siyang papatayin ng lalaking iyon. Nakita niya ang pag-atake ng kanyang espada. Ang kanyang bilis ng cosmic energies ay nakakatakot. Kapag ang bilis ng abstruse energies ay naging cosmic energies, sila ay nakakatakot. Nakakatakot ang bilis ng cosmic energies ng lalaking ito. Dahil naiintindihan mo, iyan ay mabuti. Mahinahong sabi ng esprimador, hindi ka dapat pumunta rito. Kahit na hindi ko nakawin ang iyong mga kayamanan, gagawin ng ibang tao. Dapat humanap ka ng mapagtatagwan. Maraming salamat sa iyong tulong. Sabi ni Linfang, ibinato ang singsing sa esprimador bago mabilis na umalis. Inilagay ng esprimador ang kanyang makajos na kamalayan sa loob ng singsing at naging galit na galit. Nag-transform siya sa isang espada at hinabol si Linfang. Hindi makatakas si Linfang, ang esprimador ay masyadong mabilis at siya ay mas mabilis kaysa sa payat na matandang lalaki. Binuksan ni Linfang ang kanyang ikatlong mata. Ang mapanirang lakas ay bumaba mula sa langit. Biglang tumalikod si Linfang at binuksan ang kanyang bestial consciousness, naglabas ng itim na tubig at napangiwi si Chi. Pagkatapos ay nawala si Linfang sa itim na lawa na iyon. Ang kanyang kalaban ay naglabas ng sword energies, na gumagapang sa kalangitan. Binuksan niya ang itim na lawa, at nagpatuloy sa pag-charge patungo kay Linfang. Blaze Wraith. Ang nakakasilaw na sword lights ay naging dalawang light beam, at ang katawan ni Linfang ay biglang nahati sa dalawa. Ang magkabilang panig ay nahulog mula sa langit. Pinanood ng esprimador si Linfang ng malamig. Kakaibang Chi yun. Earth. Ang lakas ng lupa ay bumaba mula sa langit at bumagsak sa kanya. Muling lumitaw si Linfang. Nagulat ang esprimador, ang Linfang na hiniwalay niya ay isang clone, isang peke. Biglang naglabas si Linfang ng mapanirang itim na lotus. Agad namang nag-react ang esprimador. Ang isa pang espada ay lumitaw at gumuhit sa kalangitan. Napuno ng mapanirang lakas at nagpasabog ang lotus. Umihip ang mga bowl ang apoy sa lahat ng direksyon. Isang malakas na lakas ang lumipat patungo sa esprimador at bumagsak sa kanyang nabagong braso ng espada, at nagsimula itong mag-apoy. Ang apoy ay lubhang kinakain unti-unti, at ang ekspresyon ng esprimador ay nagbago ng husto. Sa wakas, hindi na siya manatiling kalmado. Bigla niyang pinutol ang kanang braso gamit ang kaliwang braso. Mamatay. Sabi ng esprimador. Sumipol ang mga enerhiya ng espada at tumakbo patungo kay Linfang. Maaaring mamatay si Linfang anumang oras. Handa si Linfang, nailabas na niya ang lakas ng Deva Marakalpa. Nang bumangga ito sa lakas ng espada, sumabog ang langit. Bumalik si Linfang at pinagmasdan ang esprimador. Siya ay isang mataas na antas ng Hell Emperor, at napakalakas. Kaya niyang magsagawa ng mga paputok na pag-atake gamit ang kapangyarihan ng kanyang isip. Ilang sandali bago, nagtago si Linfang sa maliit na mundo ng kanyang espiritu at naglabas ng clone sa labas. Ganyan niya nilinlang ang esprimador. Kung hindi ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang espiritu, hindi matatalo ni Linfang ang lalaking iyon.
Ngunit hindi magagamit ni Linfang ang kapangyarihan ng kanyang espiritu sa mga ganitong kondisyon, ito ay masyadong mapanganib. Napapaligiran siya ng panganib. Hindi niya matiyak na walang nanonood sa kanila dito. Sa makatuwid, lumipad si Linfang. Sinira ni Linfang ang isang braso niya. Kahit makabawi ang lalaki, nakakahiya pa rin. Mamatay. Ang esprimador ay muling naging espada at nagpatuloy sa paghabol kay Linfang. Napuno ng nakasisilaw na mga ilaw ng espada ang hangin. Si Linfang ay napapalibutan ng mga sword energies. Nanginginig si Linfang. Ang taong ito ay nakakatakot, at ang mga ilaw ng espada ay napakatalas. Biglang huminto si Linfang at bumangon sa hangin. Nagsimulang kumikislap ang enerhiya ng buhay at kamatayan. Naglabas din si Linfang ng lakas ng Deva Marakalpa. Sira. Galit na sigaw ni Linfang. Hindi lang niya ginamit ang kanyang 9 Kalpa Swords, milyon-milyong espada ang sumipot. Biglang lumingon si Linfang, ang kanyang mga mata ay naging lubhang matalas. Nang makita ng esprimador na huminto si Linfang, binuksan niya ang kanyang ikatlong mata at ang mga nakakasilaw na ilaw ay lumabas mula rito. Gusto niyang wasakin ang mga atake ng espada ni Linfang, ngunit hindi ganoon kadali. Hindi niya kayang maliitin pa rin si Linfang. Kung si Linfang ay nasa parehong antas ng paglilinang gaya niya, madali niyang napatay ang esprimador sa ganoong pag-atake. Nang huminto si Linfang, nagpakawala siya ng walang katapusang dami ng kamatayan at lakas ng buhay. Ang esprimador ay nabigla nang makita ito, at tumigil sa malamig na titig kay Linfang. Bumaba mula sa langit ang isang mapanirang sword attack at Demon Kalpa Strength. Ito ang lakas ng isang medium level na Hell Emperor, at dalawang life and death deployment spell ang lumitaw din. Katamtamang antas ng Hell Emperor. Nagulat ang esprimador. Kailangan niyang patayin si Linfang ngayon. Life and death deployment spell. Kahit hindi ako pumasok, kaya pa rin kitang patayin. Nanumpa ang esprimador. Itinaas niya ang kanyang kaliwang braso, he condensing sword intent. Tila ang layuning ito ay hindi naglalaman ng lakas ng kosmiko, na parang isang purong espada. Gayunpaman, iyon ang isa sa kanyang mga kapangyarihan. Nang ginawa niyang pagsamasamahin ng cosmic energies kasama ng kanyang atake ng espada, hindi ito naramdaman ng kanyang mga kalaban. Mamatay. Galit na sigaw ng lalaki, at pagkatapos ay walang katapusang dami ng lakas ng espada ang bumaril kay Linfang. Si Linfang ay nasa kalagitnaan ng kanyang life and death deployment spell, at mayroong sword energies sa lahat ng dako. Kasabay nito, gumalaw si Linfang at nanginag ang kapaligiran. Kung kaya mo akong patayin gamit ang iyong sword energies, bakit ako gagawa ng deployment spell? Malamig na tanong ni Linfang. Nagpatuloy siya sa pagbangon sa himpapawid, at ang kanyang buhay at kamatayan na deployment spell ay kumikislap. Si Linfang ay naghansil sa hangin, ang mapanirang lakas ay sumalakay sa espasyo sa paligid niya. Ang mga espada ay bumangga sa mapanirang lakas na kamangha-mangha. May mga mapanirang enerhiya sa lahat ng dako. Napakahusay ng deployment spells ni Linfang, marami na siyang karanasan sa paggamit ng mga ito ngayon. Nag-aral din siya ng Celestial Evolution Holy Scriptures, kaya naunawaan niyang mabuti ang lakas ng ebolusyon. Madali niyang gayahin ang iba't ibang deployment spells. Sa sandaling ito, nakatayo si Linfang sa deployment spell at napapalibutan ng mapanirang lakas. Siya ay mukhang medyo kalmado habang nakaharap sa esprimador at nagtanong, "Maaari mo ba akong patayin ngayon?" Hinatak ng esprimador ang mahabang mukha. Sa di kalayuan, malamig na pinagtitinginan sila ng mga tao. Ang kanilang labanan ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Nagiging delikado na, pareho silang maaaring maging biktima ng iba. "Maaari mo ba akong patayin gamit ang life and death deployment spell?" Sagot ng esprimador matapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Pagkatapos, pumasok siya sa deployment spell. Nang pumasok siya sa deployment spell, naging matalim siyang espada. Gusto niyang sirain ang deployment spell. "Kinokontrol ko ang buhay at kamatayan sa aking deployment spell, ang iyong mga pag-atake ay walang silbi dito." Sabi ni Linfang, humakbang. Napuno ng nakasisilaw na mga ilaw ang hangin habang inilalabas niya ang lakas ng buhay at kamatayan. Naging kadiliman ng lahat, ang pagdating ng araw na hukom. Ang esprimador ay napapaligiran ng walang katapusang kadiliman, at patuloy na sinasalakay. Nagsimulang kumupas ang kanyang sword energies. Ang esprimador ay biglang naglabas ng mas nakakasilaw na mga ilaw ng espada upang labanan ang lakas ng kamatayan. Pagkatapos ay bumangon siyang muli, kung nanatili siya roon ng masyadong matagal, maaari siyang mamatay. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Higit pang lakas ng kamatayan ang bumaba mula sa langit. Ang mukha ng esprimador ay naging kulay abo, ang kamatayan na si Chi ay kinaagnasan ang kanyang katawan. Hindi na siya nakatiis. "Dito ka lang," sigaw ni Linfang. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, lumitaw ang isang earth cage at pinatigil ang esprimador. Mas maraming kamatayan ang tumagos sa kanyang katawan si Chi, at dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kamatayang iyon na si Chi ay hindi mukhang nakamamatay, ngunit maaari pa ring pumatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1879, Halakan Fairyland. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nanonood kay Linfang, at nakita niyang pinatay niya ang esprimador. Natulala sila. Ang esprimador ay hindi masyadong malakas, ngunit siya ay isa pa ring mataas na antas ng Hell Emperor, at pinatay siya ni Linfang.
Si Lin Fang ay tila may lakas ng isang mababang antas na Hell Emperor. Gayunpaman, ang kanyang tunay na antas ay tila sa isang medium level na Hell Emperor. Gayunpaman, ang kanyang life and death deployment spell ay nakakatakot at madaling pumatay ng mga tao. Nakakatakot ang kanyang lakas ng kamatayan. Hindi ito mukhang malakas, ngunit ito ay lubhang nakamamatay. Kinuha ni Lin Fang ang pagnakawan mula sa katawan ng esprimador at walang umatake sa kanya. Delikado siya. Kailangan nilang mag-ingat, kung hindi, madali siyang mamatay. Pagkatapos kunin ang pagnakawan, tumingin si Lin Fang sa lahat ng tao sa paligid na nanonood sa kanya. Alam niyang nakaakit ng maraming tao ang labanan nila. Gayunpaman, umalis pa rin ang mga nagbabantay. Si Lin Fang ay may tiwala sa sarili, walang gustong kumuha ng ganoong mga panganib. Mukhang hindi siya natatakot sa mga ito. Lahat ng tao ay ganyan. Binabalaan sila ni Lin Fang sa pamamagitan ng pagiging tiwala sa sarili. Pagkatapos noon, bumaba si Lin Fang mula sa langit. Ayaw niyang makatawag ng atensyon ng maraming tao. Pagkatapos noon, nakahanap si Lin Fang ng bulubundukin. Pumunta siya sa pinakamataas na tuktok at tumingin sa paligid. Ayan. Laming-galing si Lin Fang sa paligid, pagkatapos ay huminto siya at nagsimulang magukit ng mga deployment mark sa tuktok ng bundok. Lumitaw ang mga ilaw sa pagdeploy ng buhay at kamatayan ng hindi malinaw. Makalipas ang maikling panahon, nakakasilaw ang kanyang deployment spell. Gayunpaman, ikanaway ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at nawala ang lakas ng kamatayan, tanging lakas ng buhay ang natitira. Pagkatapos noon, hindi tumigil si Lin Fang sa pagukit ng mga deployment spells. Napakabilis, mas maraming marka ang lumitaw sa lahat ng dako, kabilang ang mga marka ng ilusyon. Sa wakas, nang matapos si Lin Fang, isang ilusyon na enerhiya ang nakapalibot sa bulubundukin. Ito ay puno ng buhay at sigla. Huminto si Lin Fang matapos mag-ilusyon ng dalawang ilusyon. Naka-cross-leg siyang umupo at lumitaw ang isa pang Lin Fang. Ito ay isang ordinaryong clone. Tumayo siya at tumingin sa paligid, protektado ng illusion spell. Si Lin Fang ay maaaring magsanay ng cultivation gamit ang kanyang tunay na katawan at ang kanyang clone ay maaaring magbigay ng pansin. Ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at isang chessboard ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang Celestial Evolution Chessboard. Tumayo si Lin Fang dito. Sa sandaling iyon, nagukit siya ng dalawang deployment spell sa chessboard, isang life and death mark pati na rin ang isang illusion mark. Mas maraming marka ang lumitaw sa lahat ng dako. Umiiral ang mga deployment spell salamat sa enerhiya ng ebolusyon. Ginagamit mo ang iyong isip para mag-deploy ng mga spell. Alam ko na ang ilan sa 3,000 magagandang deployment spells. Magagawa ko rin silang mag-evolve. Kailangan ko rin ng mas kaunting oras para i-cast ang mga ito, at mas makapangyarihan pa sila. Naisip ni Lin Fang. Nagawa niyang patayin ang swordsman gamit ang life and death deployment spell, ngunit kailangan pa rin niya ng ilang oras at pagsisikap. Hindi niya magagawang pumatay ng napakalakas na magsasaka sa ganoong paraan. Ginamit niya ang lakas ng Celestial Evolution Holy Scriptures, isang light beam ang lumitaw at nagsimulang umusbong ng dahan-dahan. Nakatuon si Lin Fang. Sa kanyang clone sa labas, naramdaman niyang sapat na ang kanyang kaligtasan upang tumuon sa kanyang gawain. Pagkalipas ng ilang oras, may dumating malapit kay Lin Fang at tiningnan ang dalawang clone. Napakalakas ng buhay. Sabi nung taong yun. Tiningnan niya ang clone ni Lin Fang at sinabi, "Kamahalan, ang iyong life chi ay hindi ka panipaniwala. Hindi ka naman talaga mababang antas na Hell Emperor, di ba? Huwag kang lalapit." Lumayo ng 1,000 hakbang. Mahinahong sagot ni Lin Fang. Walang emosyon niyang tiningnan ang taong iyon gamit ang itim niyang mga mata. Tumigil ang taong iyon sa kanyang pag-usad at ngumiti. "Kamahalan, huwag mo akong intindihin. I mean wala kang nasaktan. Ang hamon ng Celestial Country ay lumayap. Maaari tayong maglakbay ng magkasama at tumulong sa isa't isa." Tapos, nagpatuloy siya sa paglapit. "Nagpa-practice ako ng cultivation, ayokong mag-travel. Kung talagang hindi ka nagkikimkam ng masamang hangarin, pagkatapos ay bumalik sa loob ng 100 araw. Sabi ni Lin Fang, "Kamahalan, kung gagawa ka pa ng isang hakbang sa aking direksyon, ituturing kitang isang kaaway. Ang pagkakaroon ng isa pang kaibigan ay mas mabuti kaysa magkaroon ng isa pang kaaway, hindi ba?" Sabi nung taong yun. Nagpatuloy siya sa paglalakad pasulong. Ikanaway ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at biglang nagbago ang kapaligiran at naging madilim. Nawala ang clone at katawan ni Lin Fang. Kasabay nito, sinimulan ng kamatayan ni Chi ang pagkasira sa katawan ng lalaki. Namula ang mukha ng lalaki. Bumangon siya sa hangin, ngunit natigil siya ngayon sa ilusyon. Nang mamatay siya, nakatitig pa rin siya kay Lin Fang. Hindi man lang binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata gamit ang kanyang tunay na katawan. Kinuha ng kanyang clone ang singsing ng kalaban. Iniwan niya ang bangkay at bumalik ang enerhiya ng buhay. Mas gusto ng mga tao ang enerhiya sa buhay. Nagdulot ito ng tiwala sa kanila. Sa pamamagitan ng pag-iwan sa bangkay doon, binabalaan niya ang mga tao. Mabagal na lumipas ang oras. Ilang bangkay na ang naitayuan, hinalo ng ihip ng hangin. Nagsimula ring magbago ang mga marka sa tuktok ng bundok, gusto ni Lin Fang na subukan kung ano ang nagawa niya sa pag-iisip. Ginawa niyang pinagsama ang life and death deployment spell kasama ang ilusyon, at sila ay naging isang napakalaking deployment spell.
Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang magukit ng dalawang deployment spell, isa na lang ang ilalagay niya. Pagkalipas ng 2 buwan, ang kanyang deployment spell ay naging mas malaki, ito ay naging isang napakalaking nakasisilaw na pattern. Mayroong enerhiya sa buhay sa lahat ng dako, at ang mga puno ay nagsimulang tumubo, nagpapakita ng mga dahon at lahat. Ipinagpatuloy ni Linfang ang pag-aaral, hindi umaalis hanggang sa araw na naging sapat na ang lakas ng kanyang demonyong kalpa. Binuksan niya ang kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng malakas na demonyong kalpa. Kahit ngayon na ako ay isang katamtamang antas na emperador, kailangan ko pa ring linisin ang lakas ng kalpa ng 81 beses, ngunit hindi pa rin ito nangyari, naisip ni Lin Fen, na iniangat ang kanyang ulo upang tingnan ang hindi tumutugon na kalangitan. Siya ay bumangon at lumakad papunta sa kanyang clone, na nagbigay sa kanya ng lahat ng mahahalagang bagay mula sa mga patay, at pagkatapos ay pareho silang pinagsama muli. Nagpatuloy si Lin Feng sa paglalakad patungo sa gilid ng bundok, tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang taong nakasuot ng puting damit na nakatayo sa isang bato. Ang kanilang damit ay kumikislap sa hangin tulad ng kanilang itim na buhok. May naramdaman ng lalaki at lumingon, napansin si Lin Feng, at ngumiti. Kamahalan, ako ay taga-Halakandra Fairyland, napansin kong kamangha-mangha ang iyong deployment spells. Matagal na akong naghihintay dito. Gusto mo bang pumunta sa Halakandra Fairyland? Ilang beses nang dumating ang taong iyon, ilang beses na siyang nakita ng clone ni Lin Feng. Hindi kailangang masaktan siya ni Lin Feng. Halakandra Fairyland, nasaan na? Tanong ni Lin Feng. Ang Halakandra Fairyland ay isang grupo sa Celestial Country. Mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, umaalis ang mga matatanda at sumasali ang mga bagong tao. Patuloy na tinatanggap ng mga bagong tao ang layunin ng Halakandra Fairyland. Nakangiting sabi ng nakaputing damit. Tumiti pabalik si Lin Feng at nagtanong. Ano ang layunin ng Halakandra Fairyland? Sama-samang sumusulong. Simpleng sagot ng tao. Ang bansang Celestial ay isang mapanganib na lugar, ang mga tao ay pumupunta rito upang manghuli ng mga kayamanan, ngunit mayroong maraming malalakas na magsasaka. Maraming tao ang nagtatapos sa paglikha ng mga grupo, hindi ito maiiwasan. Ang ilang iba pang mga tao na hindi kapani-paniwalang malakas ay maaari ring lumaban sa kanilang sarili at pumatay ng sinuman. Ngunit marami pa rin ang napupunta sa mga grupo. Ang Halakandra Fairyland ay tungkol sa layunin at hindi maaaring magkaroon ng mga panloob na away. Ang mga lumalabag sa mga patakaran ay pinapatay ng iba. Pansamantalang grupo. Naintriga si Lin Feng. Mababa ang antas ng aking paglilinang, bakit ako ang pipiliin? Ang pananaw ng Halakandra Fairyland ay nasa pangmatagalan. Wala kaming pakialam sa antas ng paglilinang ng mga tao, mahalaga kami sa talento. Maraming tao na sumali sa Halakandra Fairyland ang nagpasya na manatili sa Celestial Country. Ang mga mahina sa simula ay palaging nagiging malakas. Ang galing mo talaga at namumukod-tangi ka, nakakatakot ang deployment spells mo. Magiliw na sabi ng taong nakaputing damit. Ilang beses na akong nagpunta dito, naghihintay na magising ka. I mean wala kang nasaktan. Kung tumanggi ka, aalis na lang ako. Ayokong istorbohin ka, sana tanggapin mo, sasama ako sa iyo. Tumiti si Lin Feng. Kung ang Halakandra Fairyland ay totoong umiral sa Celestial Country sa loob ng maraming taon, kailangan nilang maging matatag, at kailangang maunawaan ng mga taong iyon ang bansa ng lubos. Ito ay nagkakahalaga ng pagsubok. Ang walang kapantay na martial god, unang ito. Kabanata 1880, walang kapantay na kakayahang labanan. Ang bulubundukin na pinili ni Lin Feng ay napakalaki. Pinili niya ang pinakamataas na bundok dahil natatanaw niya ang pinakamalayo mula rito. Sa sandaling iyon, dinala siya ng taong nakasuot ng puting damit sa isang bangin. May lambak sa ibaba, at napansin din ni Lin Feng ang isang talon. Si Lin Feng at ang lalaking iyon ay tumawid sa talon at lumitaw sa ibang lugar. May lumot, mahalumigmig, sariwa ang amoy, at may kantab ang mga bato. Kakaiba ang lugar. Parang fairyland talaga. Pagmamasid ni Lin Feng, tumiti ang nakaputing damit. Ang lugar na iyon ang pasukan sa aking mundo. Ito ay isang malayong lugar. Ilang tao ang pumupunta rito. Sa ganoong paraan, walang maaaring mangyari sa Halakandra Fairyland. Ang Halakandra Fairyland ay naging isang uri ng sekta, paano sila nag-aalala tungkol sa kaligtasan. Ang bansang Celestial ay isang mapanganib na lugar, maghintay hanggang makita mo ang larangan ng digmaan, mauunawaan mo na ang ating buhay ay hindi gaanong mahalaga. Kahit na sa simula ay mula ka sa isang makapangyarihang pamilya, walang nagmamalasakit. Sabi ng lalaking nakaputing damit. Nanatiling tahimik si Lin Feng. Wala siyang masyadong alam tungkol sa Celestial Country, obviously. Ngunit ang taong ito ay nagsabi ng parehong mga bagay bilang Ministro Aptala. Bukod sa mga taong mula sa impyerno, narito rin ang mga tao mula sa ibang mga mundo. Sa Halakandra Fairyland, maraming talon. Makalipas ang ilang sandali, may nakita si Lin Feng. Bai Ling, sino iyon? Tanong bagong tao. Ang kanyang pangalan ay Lin Feng. Natagpuan ko siya sa tuktok ng isang bundok. Napaka-talented niya. Nakakatakot ang deployment spells niya. Sana maging member siya ng Halakandra Fairyland. Paliwanag ni Bai Ling. Sige. Tumanggo ang taong iyon. Pagkatapos, napatingin siya sa isang magandang babae na nakatayo sa tabi niya. Siya ay tumingin matangkad at mahalaga.
Nakasuot siya ng simpleng transparent na puting damit, kitang-kita ang kanyang mga suso. Ako ang kasalukuyang pinuno ng Halakandre Fairyland, Jiro. Linfang, gusto mo bang sumali sa Halakandre Fairyland? Tanong ng babae kay Linfang. May mga paghihigpit ba? Malaya ba ako? Pwede ba akong umalis anumang oras? Tanong ni Linfang. Wala paghihigpit. Isa lang, kung aalis ka sa oras ng panganib, maituturing kang traidor. Sagot ni Jiro. Ang mga taong nagpabeya sa kanilang mga kaibigan ay mga traidor, syempre. Sumasang-ayon ako. Tumanggo si Linfang. Dahil pumayag ka, tandaan mo na tayong lahat ay magkakapit kamay para patayin ang mga taksil. Mataimtim na sinabi sa kanya ni Jiro. Bilang isang pinuno, kailangan niyang maging ganoon. Dumating ka sa tamang oras. Ang mga tao mula sa impyerno ay nagsimula ng maghiwa-hiwalay saan man sa celestial na bansa. Naghahanda na kami para pumunta. Mayroon kaming higit sa 40 tao dito. Nais naming hatiin sa 3, bawat grupo ay maaaring magkaroon ng higit sa 10 tao. Sapat na iyon para suportahan natin ang isa't isa. Makikipag-ugnayan din kami gamit ang mga signal ng Halakandra. Dapat tayong tumulong sa isa't isa kung may panganib. Kung may hindi tumulong, papatayin natin. Sabi ni Jiro. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon sa kanya. Tumingin si Linfang kay Bailing at sinabing, ilan ang tao sa Halakandre Fairyland? Hindi ako sigurado. Ito ay umiral ng napakaraming taon, at nagbabago ito mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Maraming tao ang hindi ko pa nakikita. Gayunpaman, ang Celestial Country ay palaki ng palaki, kaya dumarami din ang mga tao. Sagot ni Bailing. Linfang, ang iyong Halakandre imprint. Sabi ni Jiro, na nag-abot ng imprint kay Linfang. Sige, humanda kayong lahat. Kapag natapos na ang hamon ng Celestial Country, babalik tayo rito. Sigaw ni Jiro. Nagtipon ang lahat. Tumingin si Bailing kay Linfang. Linfang, sumama ka sa akin. Sige. Sabi ni Linfang. Wala siyang problema doon. Mabilis na umalis ang 3 grupo. Lahat sila ay may pinuno. Sa grupo ni Linfang, si Bailing ang pinuno. 16 na tao sila sa kanyang grupo. 4 na medium level na Hell Emperors, at 12 high level na Hell Emperors. Sa katunayan, ang mataas na antas ng mga emperador ng impyerno ay marami. Si Bailing at ang iba ay umalis sa Halakandre Fairyland at dumaong sa bulubundukin. Tumingin si Bailing sa iba at sinabi, dahil ang layunin natin ay tulungan ng isa't isa sa lahat ng oras, kailangan kong sabihin sa inyo ang ilang bagay. Una, kung paano namin ibinabahagi ang pagnakawan sa bawat oras, lahat ay maaaring pumili. Maaari kang magbahagi ayon sa kung gaano karaming mga tao ang nag-ambag, o maaari mong ibahagi ng pantay-pantay. Una, sabi ng isang tao, tayo ay isang koponan. Pangalawa, ang lahat ay nagpahayag ng kanilang opinyon. Sinabi ni Linfang. Tingnan natin kung gaano tayo kaswert. Kung kukuha tayo ng ilang singsing, ang bawat tao ay maaaring pumili ng singsing. Sa anumang kaso, mahirap ibahagi ng pantay-pantay. Kung nakakita tayo ng isang talagang mahalagang kayamanan, ang unang makakakuha nito ay maaaring panatilihin ito. At walang sino man ang maaaring makipaglaban sa mahalagang kayamanan. Paano kung mag-ambag tayong lahat para magnakaw ng kayamanan mula sa isang kaaway? Sabi ni Bailing, sa tingin mo ba hindi ito maiiwasan? Tanong ni Linfang. Nagulat si Bailing, kung nakakita sila ng isang talagang mahalagang kayamanan, lahat ay nais na makuha ito. At kahit na sinabi ni Linfang na walang makikipagtalo tungkol sa mga kayamanan, bihira itong mangyari. Ang lahat ay sumang-ayon kay Linfang, at nagpatuloy sila. Nakita nila ang maraming labanan sa daan. Gayunpaman, kapag nakita ng mga tao si Linfang at ang kanyang grupo, palagi silang tumatakas. Sila ay mukhang talagang malakas, at walang gustong lumaban sa mga grupo. Saan tayo pupunta? Tanong ni Linfang kay Bailing. Wala siyang nakilala dito. Pupunta tayo sa totoong larangan ng digmaan, syempre, kung saan ang mga labanan ay ang pinakamahusay. Sagot ni Bailing, may mga halimaw sa unahan. Bulalas ng isang tao, may isang malawak na kagubatan sa unahan, at isang sinaunang puno ang lumitaw sa kanilang larangan ng pangitain. Napansin ni Linfang at ng iba pa ang ilang matalim na nakakasilaw na mga mata sa loob nito. Isang malakas na chi ang tumaas sa kalangitan, at isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Ang mga dambuhalang hayop ay lumitaw sa harap ni Linfang at ng iba pa, lahat ay may pakpak na may matutulis na mga kuko. Mga babong hayop, ang galing ng Rock Clan. Mag-ingat, napakabilis nila. Sabi ni Bailing, ang magagandang batong ito ay sumasaklaw ng daan-daang metro. Nakapagtataka, may mga angkan ng hayop sa Celestial Country. Naisip ni Linfang. Pinalibutan sila ng mga malalaking bato. Ang mga mahusay na rock ay napakabilis at mayroon silang isang hindi kapani-paniwalang pisikal na lakas. Gayunpaman, hindi nila magagamit ang Death Chi. Sabay-sabay nating palayain si Death Chi. Sabi ni Bailing. Isang Death Chi vortex ang lumitaw at si Death Chi ay lumipat patungo sa rocks. Mamatay. Sigaw ng isang magaling na rock. Ang mga rock ay nagsimulang magpakpak ng kanilang mga pakpak, at itinapon ang kanilang mga sarili sa mga tao. Icehead. Mabangis na sigaw ni Bailing. Napuno ng malamig na chi ang hangin, at sumuntok si Bailing. Ang malamig na enerhiya ay lumipat patungo sa dakilang mga bato.
Ang isa sa kanila ay nagsimulang maglazles ng yelo gamit ang kanyang matutulis na mga kuko, ngunit ang kanyang mga kuko ay nagsimulang magyelo. Impyerno. Galit na sigaw ni Bailing. Pinalibutan ng malamig na yelo ang dakilang rock. Gayunpaman, ibinuka ng dakilang bato ang kanyang mga pakpak, na kasing talos ng mga talem. Isang dambuhalang talom ng hangin ang lumitaw. Hinatak ni Bailing ang mahabang mukha at sumigaw. Mag-ingat, napakabilis ng mga dakilang rock. Linfeng, halika at mag-deploy ng spell, paprotektahan kita. Sige. Tumanggo si Linfeng. Ang mga marka ng kamatayan at buhay ay lumitaw sa paligid, kumikinang sa hangin. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang lupa dahil sa tunog ng mga yabag ng isang tao. Tumingon-lingon si Linfeng at nakita ang isang binata na may pulang buhok sa di kalayuan. Siya ay tumingin napakalakas. Sinuntok ng taong iyon ng isang mahusay na rock. Ito ay isang simpleng suntok, ngunit isang napakalaking indent ang lumitaw, at ang dakilang rock ay tumilis sa takot. Naputol ang kanyang mga kuko, at nabasag ang bato. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, at sumabog ang dakilang rock. Parang pasabog. Ang lakas na iyon. Si Linfeng ay natulala. Ang kanyang pisikal na lakas ay katangi-tangi, ngunit ang pisikal na lakas ng lalaking ito ay mas nakakatakot. Isang hindi kapani-paniwalang manlalaban mula sa Celestial Country na may walang katulad na kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi siya nawala. Patuloy lang siya sa pagpatay. Naalala ni Linfeng ang sinabi sa kanya ni Bailing. Ang taong ito ay mas malakas pa kaysa sa esprimador na iyon gamit ang kanyang lakas ng espada.